Mga tol, pagpalang araw po, lalong lalo na sa mga minamahal nating taga-subaybay po sa ating YouTube channel. Ito pa rin kami ni Brad Dave mga tol, patuloy pa rin kami sa paghahanap po sa aking mag-ina mga tol. At hanggang ngayon po mga tol, wala pa po talaga kaming nakikita mga tol, o mga kuan na nakita po yung mag-ina ko mga tol. Pero hagip naman po, o nakita naman po namin yung mga usapan ng mga bandido mga tol nung pinatay namin na dinaanan namin na itong area na ito mga tol. Dito po nadala yung mga bihag mga tol. At tuloy kami ni Brad Dave hanggang sa makita po namin mga tol. At paggabi po, napakarami po ng napagdaanan namin ni Brad Dave mga tol. Kaya po napadpad na naman kami dito sa lugar na ito. At nahihirapan po talaga kami sa bawat hakbang aming napagdaanan kagabi mga tol. Iniiwasan po namin talaga yung mga kalaban, lalo na pag marami mga tol, dahil napakahigpit po ng pagbabantay nila ngayon sa gubat mga tol. Dahil mayroon pong nadagdag na isang bihag mga tol na kasamahan namin, si Brad Pidot. At nakita po namin yung video niya mga tol. Sobrang awa po tingnan ni Brad Pidot. Binubugbog po siya ng mga bandido at dumudugo po yung noon niya. At sobrang awa po talaga mga tol. Kaya sisikapin po namin ni Brad Dave kung sakali man na makakuha kami ng mga informasyon o makita man namin si Brad Pidot dito, hindi po kami magdadalawang isip mga tol na tutulungan po namin. Dahil hindi po talaga madali yung pinagdaanan niya ngayon mga tol. Sobrang nakakaawa po. At sana po mga tol, ipagdasal natin si Brad Pidot na makita po namin o makita po ng mga kasamahan namin at maligtas po sa mas lalong madaling panahon mga tol. Sana po hindi po siya ma-hypnotize gaya po ni Julius, yung isa rin naming kasamahan na ngayon ay lumalik po siya sa pagiging isang commander dahil na-hypnotize po siya ni Commander Bagnot. Delikado rin po yung kalagayan ng kasama namin ngayon mga tol, dahil alam rin po ni Brad Julius yung mga bahay ng mga vlogger at alam niya po kung saan ito matatagpuan. Kaya delikado po yung mga kalagayan ng mga kasamahan namin ngayon mga tol, lalong lalo na yung mga pamilya nila na nasa bayan po. Dahil yun po talaga yung target nila ngayon mga tol, no? Mas lalong dumami o maparami yung mga bihag nila, dahil gusto nila na gawin itong mga kaya nila yan ginagawa mga tol. Ramihan nila yung mga bihag para po kusa na po siguro na pasukuin nila sila Kuya Buds at si Brad Rivart at yung ibang kasamahan namin, lalong lalo na rin po kami ni Brad Dave. Ngunit magkaiba po kami ng mga pinaglalaban mga tol, hindi po kami susuko hanggang mayroon po kaming buhay mga tol, no? Hindi po namin lalabanan po namin yung mga kasamaan nila, lalong lalo na yan si Commander Bagnot. Dinadamay niya po talaga yung mga pamilya namin, mga bata man o matanda. Wala na pong patawad ngayon yung mga bandido mga tol. Kakaawa po yung mga sitwasyon ng mga bihag ngayon, lalong lalo na po yung mag-ina ko. Iwan ko po kung kumusta na ba sila ngayon, dahil wala na po talaga akong napagkatagal na po talaga ng panahon na nasa kamay po sila ng mga bandido mga tol. Hindi ko pa po alam hanggang ngayon kung ligtas pa ba sila, o sana nga lang po mga tol wala pong mangyaring masama sa mag-ina ko, dahil
Pag nalaman siguro ko po, o hindi ko po talaga kaya mga tol. Kahit sa isipan ko lang naman po talagang nag-aalala po talaga ako sa mag-ina ko ngayon mga tol. Kaya nagpapasalamat rin po ako kay Brandy dahil sa mga payo niya rin sa akin na hindi lang po ako mawala ng pag-asa, at lagi lang po akong mananalangin sa Panginoon mga tol na ligtas po yung mag-ina ko. At hinihingi ko rin po yung mga dalangin nyo mga tol na sana'y walang masamang mangyari sa mag-ina ko at sa lahat po ng mga kasamahan ko ngayon na nabibihag po ng mga bandido o mga tauhan ni Commander Bagnot. At sana po mga tol, i-share nyo po tong video na to sa mga kasamahan namin, at sa ganun malaman din po nila na okay lang po kami ni Brad Dib, at ito patuloy pa rin kami sa paghahanap po sa mag-ina ko. At kung sino po yung mga nabibihag na mga kasama namin ngayon, patuloy po kami na kumukuha po ng mga impormasyon sa mga bandido mga tol. Bago man namin sila papaslangin, kumukuha po talaga kami ng mga detalye o impormasyon. Nang sa ganun po mayroon po kaming lead kung saan kami patungo ni Brad Dib, at sila po yung mga usapan po nila yung ginagawa namin gabay. Nang sa ganun matuntun po namin yung mga bihag o yung mag-ina ko po mga tol. Mayroon na po kaming mga impormasyon ni Brad Dib na nakukuha sa mga usapan ng mga bandido. Hindi ko lang po isasabi dito sa video mga tol, para hindi din po malalaman ng mga kalaban kung paano po namin ito gagalawan na. At napaplano na rin po namin ni Brad Dib mga tol kung paano po namin malulutasan, dahil dinudugtong-dugtong po namin yung mga detalye ng mga bandido mga tol, para yun po yung gawin naming lead kung saan po kami patungo, para po masubaybayan po namin bawat gubat dito at hindi po kami maligaw. At nag-iingat po kami palagi ni Brad Dib mga tol na hindi po kami mahuli, dahil napakadelikado po, napakarami ng problema ngayon ng mga kasama namin. Kaya so dubli ingat po talaga kami ni Brad Dib mga tol. Ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya sa pakikipaglaban po, gamit po yung mga kaalaman namin sa orasyon at sa silent kill. At iniwasan po namin magpaputok mga tol. Hanggat hindi po kami pinuputokan ng mga kalaban, hindi rin po kami nagpapaputok. At ginagapang lang po namin ni Brad Dib sa matahimik na paraan yung mga kalaban, para hindi po mabulabog yung gubat, at hindi rin po nila kami malalaman na andito na po kami sa location kung saan po malapit na po kami sa bihag mga tol. At sana po matagpuan ko na po yung mag-ina ko sa mas lalong madaling panahon, at sana rin po makita po namin yun si Brad Pilot dito sa bundok, at sana maligtas rin po namin. Doon po si Brad Dib mga tol, video rin po siya. Dito po kami sa bandang ito mga tol, mayroon pong sapa dito. Dito po kami nagpapahinga kagabi ni Brad Dib doon sa unahan. Kadaan po kami ng mga saging dito mga tol, at mayroon din pong payag doon mga tol, kubo ng sibilyan na naninirahan po dito. Dinaanan namin kanina yung kubo na yan, ngunit walang tao, kaya dumiritso po kami dito. Brad, patuloy tayo Brad. Mga tol, patuloy na naman kami ni Brad Dib sa paglalakbay. Dito na naman kami napadpad sa gubat na ito, gawa po ng kagabi po. Marami po talaga ng mga sagupa namin. Napunta naman kami dito sa lugar na ito. Mayroon pong kanal dito mga tol. Ngunit kahit na punta kami ni Brad dito mga tol, alam po namin yung detalye o ano pong gubat ito, dahil na hagip po namin sa usapan ng mga bandido.
At na kailangan po mag-ingat namin ni Brandim dito mga tol. Ito yung sinasabi siguro ng mga Brad. Yung mga sinasabi nila Brad na marami ding kuan dito Brad. Bihag, mga bihag ba na dito nila dinala ba? Critical din tong area na to Brad. Ano, may mga maraming mga halaman doon sa babaw. Pagtataguan po yan ng mga sniper Brad ba. Yan o. Parang may dumaan dito Brad o. Na happy yung damo ba. Sundan natin to Brad. Talasan mo yung mga mata mo Brad. At yung pandinig natin. Uy Brad, sniper siguro yan Brad. Yun o, nasa taas ng puno o. Bandido yan Brad. Patayin natin yan. Eh. Dahan-dahan tayong lapit sa kanya Brad. Lapitan natin to. Tol. Sa bandido. Di tayo nakita no. Lapitan natin konti Brad. Marami naman yung huni ng ibon. Baka mag-isa lang siguro to. Tirahin natin to Brad. Sabayan natin ang orasyon Brad. Okay. Tapak muna tayo Brad. Karami pala nila dito. Untig diin. Ibong yun. Mayroong uwak dumaan o. Ibong pala yan. Patibong yan pala. Uy. May pula sa noo. Kanang kamayan ng Commander Brad. Basta may mga pula sa noo. Karaming uwak. Mga monitoring yan Brad. Putig din. Nakita na sila tayo Brad. Nandito tayo sa area Brad. Kaya may patibong silang nilagay ba? Oh, yan. Magtagpo ka na. Yun, nasa likuran din. Brad, parang naikutan nila tayo Brad.
lagi. Pre! Dakop tayo ng vlogger ngayon. Pre! Biglang nawala. Katagulilong po kami mga tol. Pero hindi tayo pwede magtagal dito, Brad. Baka mahuli tayo dito. Ito lang yan. Wala pa kayo yan.